Para sa mga lalabas ng bahay ngayong araw, silipin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula pa rin sa ating nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, dapat bang magbaon ng payong today? Good morning Kuya Andre at good morning mga kapatid. Weather update po muli tayo. Unahin muna natin itong heat index o yung ating matinding init ng panahon. Kahapon, nakapagtala po tayo ng matataas na heat index na umabot pa sa hanggang 47 degrees Celsius dyan po sa may Dagupan at 46 degrees Celsius naman dyan din po sa area ng Baler. Ngayong araw na ito, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon na posibleng umabot sa muli hanggang 47 degrees Celsius sa may area ng Dagupan, 46 degrees Celsius naman sa may Baler at naglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius ang ating heat index dito po sa area ng NCR at mga karating lugar nito ang Central Luzon, kasama na po dyan ang Cavite. Although bihira po ang pag-ulan minsan nakakaranas po tayo ng mga thunderstorms kagaya na nangyari po kahapon sa areas ng Kamanaba at Cavite. If ever meron po tayong thunderstorm, sumilong din po tayo dahil minsan may kasama po yung microburst o biglang buhos ng malamig na hangin, buhawi at minsan may kasama rin po yung pag-ulan ng yelo. Mag-ingat din po tayo dyan. Although bihira, nagiging delikado po yan at possible din po yan magpabaha dahil biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan. Pero sa kasalukuyan, paghandaan po natin ng matinding init ng panahon at alinsangan sa malaking bahagi po yan ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa kapila po ng matinding init ng panahon, meron po tayong binabantayang dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area sa loob ng ating PAR ay huling namataan ng pag-asa sa layong 805 kilometers east ng Southern Mindanao. Ito po ay nakapaloob sa ating Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga possible thunderstorms dito sa areas ng Mindanao, Western Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Sa ngayon, hindi po ito nakikitang maging bagyo ng Pag-asa in the next 24 hours. Pero dahil yan po ay moving system at kumikilos, magdadala po yan ng increased rainfalls o mga karagdagang pag-ulan. Dito po, particularly sa areas ng Visayas at Mindanao sa darating na weekend. Samantalang, meron po tayong grupo ng kaulapan na namataan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malayo po yan Sa ngayon, mas gumaganda po ang sirkulasyon nito o organization. Mas tumataas po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. If ever, yan na po yung tatawagin nating bagyong Auring. If ever pumasok po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At base dito, sa ating average track o kadalasang dinadaanan ng bagyo kapag buwan ng Abril hanggang Mayo, if malayo po nagsisimula yung ating bagyo, bibuelo po yan at maaaring mag-recurve. So, posible pong makiraan lamang po dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi po natin ito nakikitang sumabit or maglandfall sa ating bansa or wala pa tayong nakikitang direktang epekto nito sa ating bansa. So for now, babantayan po natin itong mga sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa anumang further development nito. At yan po muna ang ulat ng ating panahon. Muli ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.